Panginoong Isus at babasbasan niya lahat ng ating kaputhandog. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Tayo na lahat ang mga mahal ay tumayo. Ating samahan natin beloved preacher Brother Ray sa Ebanghelyo ng Kaligtasan na kanyang dala. Yeah, please kayo, Brother Mars. Tayong lahat ay dumalangin. Mapagpala namin ang Diyos ng makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng Diyos, yung banal ng panalangin ng aming mahal Ebanghelista o Diyos. Malapano ng pupuri kami nagpapasalamat sa Diyos. Araw nito kami po yung binaghatipon upang aming pag-aaralan o Diyos ang iyong balasalita sa hapon pong ito. Buksan po lahat pagkinig pangunawa ng aming mga kapatid sa iyong balasalita sa hapon pong ito. Gadi din o Diyos, iyong paglingkod siya ng akin. Wala akong magagawa sa iyo kung maasa magkaroon ng sapat ng karunungan upang may paliwanag o Diyos iyong balasalita sa hapon pong ito. At sa lahat ng gawa ng kaaway, sumasama namin sinasaway sa makapangyarihang pangalan Jesus, in Jesus' name. Praise the Lord. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At minamahal, tayo po ay mag-aral sa salita ng ating dakilang Diyos. At bago po ang lahat, mga minamahal, nais mo na ipaabot sa ating pinakamamahal na Panginoon ang mataas na kapurihan, pagsamba at pagpapasalamat para sa ating dakilang Diyos, at dubling paggalang sa ating mga magulang, sa ating mahal na Panginoon, sa ating beloved pastor, preside sa mga beloved children, at isang magandang alaala para sa ating lahat. Iniwanan ng ating beloved assistant pastor ang kanyang mga turo, ang kanyang mga aral ay nanatili sa ating mga puso habang tayo ay naririto at ginagawa po natin ang kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God, purihin ang ating dakilang Diyos. At sa inyong lahat, mga kapatid, magandang hapon sa inyong lahat. Praise God sa lahat mga nadirito. Magandang hapon sa lahat mga naabot ng tinig nila. Magandang hapon para sa lahat at ang mataas na kapurihan para sa ating dakilang Diyos. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise God, purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At tayo po ay mag-aral minamahal sa salita ng ating dakilang Diyos, kung saan makabigo ang sabi ng Biblia, kinakailangan na tayo po ay lumakad ayon sa kalooban ng ating dakilang Diyos upang tayo ay pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Gaano kahalaga, mga minamahal, kung tayo po ay lumalakad na ayon sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Darating ang mga biyaya at pagpapala sa ating lahat kung tayo ay masunurin sa kalooban ng Diyos at tayo lumalakad ayon sa palatuntunan ng ating dakilang Diyos na buhay. Katulad ng mga ginagawa ng mga ng mga Kristiyano, mga kapatid ko, sila po ay hindi humihiwalay sa tamang palatuntunan ng ating dakilang Diyos, kaya't naman ay sila ay pinagpalang lubusan ng ating dakilang Diyos. Amen? Hanggang sa ngayon, minamahal, sa ating mga kapatiran na mahusay, marunong sumunod sa kalooban ng Diyos, sila po ay higit at lalong pinagpapala ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat lahat ng bagay, mga kapatid, kung tayo po ay susunod lamang sa kalooban ng Diyos, ay magagawa ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin. Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Buksan natin ang banal na kasulatan. Manaladoy di Salmo, awit, 119, versikulo 11, di saom, induling ko ito'y pusok, tapno, jak agbasol king ka. Amen. Dito po mami naman sa aklat ng mga awit, kapitulo 119, kapitulo 119, versikulo 11. Ang salita mo'y aking iningatan sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Amen. Amen. Ang sabi ng Biblia, ang salita mo'y aking iniingatan sa aking puso upang wag akong magkasala laban sa iyo. Sapagkat ang salita ng Diyos, ito po ang ating gabay, itong ating programa sa ating buhay upang tayo ay hindi magkasala sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ang salita ng Diyos, ito po ay isang magtuturo sa atin na dapat nating lakaran. Sa mga bagay-bagay na dapat ating gawin upang tayo
ay maging masagana sa ating pamumuhay bilang mga tunay na mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Yang sabi sa unang talata, iingatan po natin ang salita ng Diyos sapagkat ito lamang ang tanging paraan upang ang bawat isa sa atin, mga kapatid ko, ay magmana ng buhay na walang hanggan. At hindi lang yan, masaganang pagpapala ang ipinangako ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin kung tayo po ay hindi lamang lilihis sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam po niyo mga kapatid kung bakit tayo tinawag ng Diyos, kung bakit tayo hinirang ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo ay magtatamasa ng masaganang pagpapala na nagmumula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi lamang sa pisikal na pagpapala ang ipinangako ng ating dakilang Diyos, hindi lamang sa pinansyal, kundi espiritual, langit at buhay na walang hanggan, na ipinangako ng ating pinakamamahal na Panginoon sa bawat isa sa atin kung tayo ay lalakad ng ayon sa palatuntunan ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Kaya nga ibang mga Kristiyano, mga pinagpapala silang lubusan sa pisikal, inilaya ng Diyos sa mga problema, sa mga panganib, sa mga sabuna, sa mga karamdaman. Bakit? Dahil sa pagtalima ng salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya napakapalad po natin mga kapatid ko, sapagkat tayo naturingan na tayo po'y mga hinirang ng ating dakilang Diyos upang tayo po ihanda ng ating pinakamamahal na Panginoon sa isang malaking pagpapala na nagmumula sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen? Yan sabi ng Bible, tayo po ay hinirang na Diyos at hindi natin siya hinirang. Amen? Kaya napakapalad po natin mga kapatid ko, sapagkat hindi tayo pumili sa ating mahal na Panginoon, kundi tayo ang pinili ng Diyos upang tayo ay pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon sa lahat ng bagay. Anong sabi ng Juan 15:16? Una doy, di Juan, Kapitulo 15, versikulo 16, da kayo, di dak pinili, ngem siyak, pinili kayo. Ken ingkabel kayo, tapno, ing kayo, ket agbunga kayo kuma. Ket tibunga yung manayon kuma. Tapno, ti amin adawaten yun to kenama, itinagang ko, itbin na kuma kada kayo. Amen. Dito po namin naman sa aklat ng 1, Kapitulo 15, versikulo 16. Ako'y hindi niyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko. At aking kayong inihalal upang kayo'y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang iyong bunga, upang ang sino man yung hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibibigay niya sa inyo. Amen. Amen. Yan ang layunin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po ay hinirang ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo po ay magsiyaon at magsipagbunga. Amen. Magsipagbunga, anumang bagay ang ating natutunan sa banal na kasulatan, kinakailangan pagyamanit po natin yan, pagbungahin po natin yan upang malugod ang Diyos sa bawat isa sa atin. At kapag nalugod ang ating pinakamamahal na Panginoon, pagpalain po tayo sa lahat ng bagay. Amen? Magsipagbunga. Isang magandang bunga na kung saan dapat maging isang magandang halimbawa para sa lahat. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, pagmamahal. Kinakailangan pagbungahin din natin yan. Kung paano natin natutunan, o kung paano tayo minahal ng Diyos, kung paano tayo inibig ng ating pinakamamahal na Panginoon, kinakailangan ito po ay pagbungahin din natin. Amen? Di ba sinabi ng Biblia, ang ginawa mong mabuti sa iyong kapwa ay ginawa mo na sa akin, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen? At dahil sa pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon, ano mga ating dalangin mga bigo, kung tayo po ay susunod lamang sa kalooban ng Diyos, pagpalain tayo ng ating dakilang Diyos sapagkat diringgit ng Diyos ang ating mga panalangin. Amen? Maging sumasunod ng mga Kristiyano mga bigo, sila po ay naging masunurin sa salita ng Diyos, kaya yung kanilang mga dalangin ay dinirinig ng ating pinakamamahal na Panginoon.
Amen? Sila ay matatakutin sa Diyos at sumusunod sa kabanalan. Kaya naman pinagpapala ng ating dakilang Diyos. Amen? Gayon din ang layunin ng Diyos sa bawat sa atin ngayon, mga kamigo. Kinakailangan tularan po natin ito, ang mga ginagawa na mas nauna mga Kristiyano, upang tayo rin ay pagpalain ng Diyos tulad ng mas nauna mga Kristiyano na sila po, nang dahil silang pagsunod ay pinagpalang lubusan ng ating dakilang Diyos, katulad ni Cornelio. Amen? Alam po niyo, si Cornelio ay isang taong masipag sa kabanalan at matatakutin sa Diyos. At dahil sinatatakot sa Diyos, minmahal, ginagawa ang kalooban ng Diyos, ano pat pinagpapala si Cornelio, ang kanyang mga panalangin ay narinig ng ating dakilang Diyos ng buhay. Amen? Kaya, isa lamang yan, mga kapatid ko, sa libo-libo ng mga Kristiyano na pinagpala ng Diyos sa mga unang mananampalataya ng ating dakilang Diyos na buhay. Kaya ngayon kung gayon din natin mga bagay nito, pagpalain din tayo ng mga kapatid, diringin ng Diyos sa ating mga dalangin, ano ating hilingin sa ating pinakamamahal na buwan, kung tayo lumalakad lamang ng naayon sa palatuntunan ng ating dakilang Diyos, tayo rin po ay pagpalain katulad ni Cornelio. Amen? Anong sabi ng gawa? Gawa 10:1 at 2 talon sa 31. Una na doy, di Aramid, gawa, kapitulo 10, versikulo 1, kandos, talon 31. Kat adda idi timay sa lalaki, ijay Cesarea, nga agnagan Cornelio, sinturyon ti kumpanya amanagan Italiana, nasingpet kat managbuteng iti Diyos agraman kadagiti amin akabalay na iso ang nagited kadagiti ado alimlimos iti umili kat agnanayon nga agkarkararag iti Diyos. Talon 31. Kat kinunana Cornelio naipangag ti kararag mo kat ti Diyos nalagip na dagiti limlimos mo. Amen. Dito po masaklat ng mga gawa. Kapitulo 10, versikulo 1 at 2, talon 31. At may isang lalaki nga sa Cesarea na nagangalang Cornelio, centurion ng pulutong na tinatawag na pulutong Italiano. Isang taong masipag sa kabanalan at matatakutin sa Diyos. Siya at ang buong sambayan at naglilimos ng marami sa mga tao at laging nanalangin sa Diyos. 31. At sinabi Cornelio, dininig ang dalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay inaalala sa paningin ng Diyos. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya si Cornelio, bilang isang Kristiyano, sa mga sinaunang mga mananampalataya, siya po isang taong matatakutin sa Diyos, sumusunod sa kalooban ng Diyos, ginagawa ang kabanalan. Amen? At siya po ay nagbibigay sa mga taong hikahos, sa mga kapuspalad, ano pat nahabag ang Diyos sa kanya. Amen? Kaya naman ang kanyang mga panalangin ay narinig ng Diyos dahil sa kanyang pagpakababa at pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dahil ang sekreto na isang Kristiyano ay ang pagsunod, pagpakababa sa harapan ng Diyos upang tayo po ay pagpalain at marinig ng Diyos ang ating mga panalangin. Katulad ni Cornelio. Amen? Ay kung minsan meron tayong mga panalangin na hindi narinig ng ating pinakamamalapan dahil isa rito sa nakahadlang yung ating pagsalungat sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kahit anong gawin nating panalangin, hindi tayo maririnig. Bakit? Dahil yung nagpapakubli sa ating mga panalangin, yung hindi magandang bagay na nangyayari sa atin. Amen? Kung minsan sa ating pagkukulang, sa pagsunod, sa kalooban ng Diyos, sa kabanalan,
Kaya o minsan, hindi rin marin ng Diyos ang ating mga panalangin. Subalit kung sundin lamang natin mga kapatid ko, hindi maaaring hindi marinig ng Diyos ang ating mga kahilingan. Sapat alam ng Diyos ang ating mga pangailangan. Amen? Ang sabi ng Bible sa Matthew 6:33, dapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag na lamang sa inyo. Amen? Dahil alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan. At anuman ang ating mga pangailangan na yan, ay ibinaragdag na lamang ng Diyos yan kung tayo po'y maagap lamang sa pagtupad sa kanyang mga tuntunin. Katulad ni Cornelio. Amen? Ano ba ang sekreto ng mga Kristiyanong pinagpala? Yung pagsunod sa lahat ng bagay. Amen? Lalo silang pinagpala at pinagyaman ng ating Diyos. Bakit? Dahil lahat ng bagay ay pag-aari ng ating pinakamamahal na Panginoon. At kapag nakita ng Diyos, ikaw isang tapat na katiwala, masigit na tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako. At anumang bagay ang ating nanaisin sa ating buhay, ipagkaloob yan ng ating Diyos ayon sa ating kakayahan. Amen? Yan ang sabi ng Bible, kung ang mga ibon sa impapawid, hindi sila nagtatanim, hindi rin sila nagagapas, pero pinapakain sila ng Diyos. Ay lalo't higit tayong mga tao na mahalaga sa paningin ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Maroon tayong magpasalamat, maroon tayong magpuri. Amen? At ginagawa po natin ang kabanalan. Kaya higit tayo kaysa mga ibon. Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya ang sekreto lamang, mga kapatid, ang pagtalima. Upang tayo po ay lubusang pagpalain ng ating daklang Diyos. Mateo 6:25. Una doy, Mateo 6:25. Gapuna ko na kada kayo, di kay naagawa, iti may paay ti biyagyo, no anya, ti kaninyon to, wenno anya, ti inumunyon to. Gat ora ti bagyo, no anya, ti ikawasyon to, saan aya, nangruna, ti biyag, ngem iti pangtaraon, kun ti bagi, ngem iti kawas. Amen. Ito po mami naman sa aklat ng Matthew Kapitulo 6, versikulo 25. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang iyong kakanin, o kung ano ang iyong iinumin, kahit sa inyong katawan kung ano ang iyong daramtin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain, at ang katawan kaysa pananamit. Amen. 26. Sa 26, masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nagasig, ni nagsisigapas, ni nagtitipon man sa mga bangan. At sila ay pinakakain ng iyong Ama sa kalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? Amen. Amen. Ang sabi ng Bible, kung ang mga ibon sa impapawid, mga kapatid ko, ay pinapakain ng ating pinakamamahal na Panginoon, kahit sila ay hindi nagtatanim, hindi sila nagagapas, pero mahalaga sila sa paningin ng Diyos. Higit pa tayo mga bago, tayo tao, maroon tayong magpagal, maroon magpasalamat, at ginagawa po natin ang kabanalan, lalong higit tayo sa mga ibon. Amen? Dahil tayo mga tao, mga hinirang tayo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ay isang ating Diyos na tayo pagpalain. Amen? Kaya ang sekreto, ang pagtupad at ang pagsunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ngunit, kung hindi tayo sumunod, mga bugo, katakot-takot na problema ang aabutin ng mga anak ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi maging pagpapala ang darating sa atin, kundi ang mga salot ay darating sa atin, at yan ay naranasan na ng mga Kristiyano na mahilig sumuway sa kalooban ng ating daklang Diyos. Amen? Buksan ang Biblia sa Deuteronomio 28:8 ay 15 hanggang 22.
28:15 hanggang 22. Una na ito iti Deuteronomio, Kapitulo 28, versikulo 15 nga ingana 22. Ngam, marami to, di kanto ipangag titimat nga Apo a Diyos mo, tapno tong palom kun aramiden amin na bilbilin na, kun alalagaden na, nga ibilin ko kingka ito nga aldaw, amin dagito'y alunlunod, umay danto kingka, ket kamatin da kanto. May lunod kanto, iti ili, kun may lunod kanto, iti away, may lunod to, iti labam, kun ti paggamayam, may lunod to ti bunga, ti bagim, ken ti bunga, ti dagam, ti mainayon kadagiti an animal mo, ken ti orbon di pangen mo. May lunod kanto no sumrek ka, ken may lunod kanto no rumwar ka. Nya po ibaon nanto ka ti lunod ti pannakariribok, ken babalaw iti amin a pangaramatam iti imam nga aramiden. Inggana iti madadal ka, ken inggana iti mapukaw ka daras. May poon may poon iti kadakes dagiti aramid mo nagtagubayam kanyak. Nya apo ipakaput nanduking ka ti angol inggana iti may bos naka iti daga apapanam pagdagikwaan. 22 niya apo kabilin na kanto iti sarot, ken iti gurigor, ken iti leteg, ken iti pudot asyapoy, ken iti kampilan, ken iti epes, ken iti buot, ket isuda kamatin na kanto aging inggana iti mapukaw ka. Amen. Amen. Ang hirap pala pag sumuway sa utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Halos lahat ng salot ay darating sa isang Kristiyano na hindi sumusunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Basa sa Tagalog. Ito po mga minamasak ng Deuteronomio, Kapitulo 28, versikulo 15 hanggang 22. Ngunit mangyayari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos na isasagawa ang lahat ng kanyang mga utos at ang kanyang palatuntunan na aking inuutos sa iyo sa araw na ito, na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Susumpain ka sa bayan at susumpain ka sa parang. Susumpain ang iyong buslo at ang iyong palayok. Susumpain ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa, ang karagdagan ng iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan. Susumpain ka sa iyong pagpasok at susumpain ka sa iyong paglabas. Ibubukso ng Panginoon sa iyo ang sumpa, ang kalituan at ang saway sa lahat ng pagpapatungan ng iyong kamay na iyong gagawin hanggang sa ikaw ay mabuwal at hanggang sa ikaw ay malipol na madali dalhin sa kasamaan ng iyong mga gawa na sa gayoy pinabayaan mo ako. Ikakapit sa iyo ng Panginoon ang salot hanggang sa maubos ka sa lupa na iyong pinapasok upang ariin. 22. Sasalutin ka ng Panginoon ng sakit na tuyo at ng lagnat at ng pamamaga at ng nag-aapoy na init at ng tabak at ng salot ng hangin at ng sakit sa pagani at kanilang hahabulin ka hanggang sa ikaw ay malipol. Amen. Amen. Ito ang kalagayan ng mga tao na hindi susunod sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng salot nito ay darating sa isang tao kung tayo po ay lilihis lamang sa kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Kaya wala tayong magagawa kung tayo po ay sasalungat sa kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. At napakarami ng mga kapatid natin na hindi pinagpala ng dahil sa pagsuway sa pinag-uutos ng ating dakilang Diyos. Amen? Karamihan sa kanila ay bigo sila mga layunin o ambisyon nila sa buhay dahil umasa sila sa sarili nilang kaparaanan. Kaya kuminsan ng ilan nagkaroon ng karamdaman, nagkaroon ng sakit, nagkaroon ng katakot-takot, ng kabiguan sa buhay, bunga ng hindi pagtitiwala sa salita ng ating dakilang Diyos. Amen? At yan ay hindi na
Hindi nalingid sa ating kalaman yan, mga koy sapagkat napakarami na mga turingan, mga Kristiyano na hindi sila pinagpala. Bakit? Ayaw sumunod sa kalaban ng Diyos. Binabaliwala ang salita ng ating pinakamamahal na Panginoon. Pag tayo po'y sumunod, dito po tayo pagpalain sa lahat ng bagay. Amen? Pagpapala sa ating mga trabaho, sa ating mga anak buhay, sa bawat patungan ng ating mga kamay, ipinangako ng Diyos ang masaganang pagpapala kung tayo po'y susunod lamang sa kalooban ng ating dak ng Diyos. Amen? Sapagat sinabi ng Bible, minamahal, dalawang bagay lamang inilatag sa ating harapan. Kung tayo po ay susunod ay pagpapala, at kung hindi naman ay sumpa. Subalit ayaw ng Diyos na tayo po ay mapunta sa sumpa. Gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon na tayo mapunta doon sa pagpapala. Amen? Paano tayo pagpalain kung di tayo susunod? Ang sekreto ang pagsunod upang tayo pagpalain sa lahat ng bagay. Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat ayaw ng Diyos na tayo po ay maghirap. Gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon tayo po ay maging masagana sa lahat ng bagay. Amen? Buksan kalawang talata kung tayo susunod. Onadoy ti Deuteronomio 28, versikulo 8 ngayon gana 14. Ni Apo, ibaon na kanto, ibaon nanto, iti bendisyon king ka, kadagiti sarsarusar mo, ken iti amin, pangaramatam, iti imam, ket bendisyonan na kanto, iti dagaan ni Apo, a Diyos mo, iti na king ka, ni Apo bangunin na kanto, maysa, anasantuan, ay ili king kuana, kas insapatana king ka, no, salimat mo tamto, dagiti bilbilin, ni Apo, a Diyos mo, ken magnaka, kadagiti daldalan na, ket amin dagiti ili iti daga makita danto asika mawagang kanto iti nagan ni Apo ket isuda agbuting danto kingka ket ni Apo aramidin na kanto nga aglalapusanan iti imbag iti bunga iti bagim ken iti bunga dagiti an animal mo ken iti bunga ti dagam iti dagaan ni Apo insapatana kadagiti ammam nga ited kingka. Ni Apo, luktan nanto, kingka, tinasaya at agamang na dagiti lang langit, anang tud, iti tudo, iti dagam, no, chimpuna, ken, mangbindisyon iti amin, agapuanan, taimam, ket sika, agpautang kanto, kadagiti ado, anas nasyon, ket sika, di kanto, umut-utang. Ket nga po aramidin na kanto nga ulo nga saan nga ipos ket si kanto lati aking ngato ket saan kanto nga aking baba no ipangagmunto dagiti bilbilin niya po Dios mo nga ibilin ko kingka ito nga aldaw tapno tong palom ken aramidem ida 14 ket di kanto paglisyan ti orean niya kadagiti sasao nga ibilin ko kingka ito nga aldaw iti kanawan man wenno katigit tapno sumuro ka kadagiti sa bali adi Dios nga agserbi ka kadakwada. Amen. Amen. Napakaganda ng pangako ng Diyos kung tayo po ay susunod lamang. Amen. Walang hirap kundi puro pagpapala ang ipagkakalob sa atin ng ating dakong Diyos. Buksan sa Tagalog. Dito po minamahal sa Deuteronomio, Kapitulo 28, versikulo 8 hanggang 14. Igawad sa iyo ng Panginoon ang kanyang pagpapala sa iyong mga kamalig at sa lahat ng pagpatungan mo ng iyong kamay at pagpapalain ka niya sa lupain na ibibigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Itatatag ka ng Panginoon na isang banal na bayan sa Kanya, gaya ng Kanyang sinumpa sa iyo. Kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos at lalakad ka sa Kanyang mga daan. At makikita ng lahat ng mga bayan sa lupa na ikaw ay ginawag sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon at sila'y matatakot sa iyo. At ikaw ay pasaganain ng Panginoon sa kabubuti mo, sa bunga ng iyong katawan at sa bunga ng iyong mga hayop at sa bunga ng iyong lupa sa lupain na sinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo.
Bubuksan ng Panginoon sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan, ang langit upang ibigay ang ulan sa iyong lupain sa panahunan, at upang pagpalain ng buong gawa ng iyong kamay, at ikaw ay magpapahiram sa maraming bansa, at ikaw ay hindi hihiram. At gagawin ka ng Panginoon na ulo at hindi buntot. At ikaw ay magiging sa ibabaw lamang. At hindi ka mapapasailalim kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos, na aking inuutos sa iyo sa araw na ito, na iyong sundin at gawin. 14. At huwag kang lilihis sa anumang sa mga salita na aking inuutos sa iyo sa araw na ito, sa kanan o sa kaliwa, upang sumunod sa ibang mga Diyos na pinaglilingkuran sila. Amen. Amen. Ito ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon, na huwag tayong lilihis sa salita ng ating pinakamamahal na Panginoon upang tayo ay pagpalain ng ating dakilang Diyos. Amen? Maging sa ating mga hanap buhay, ipinangako ng Diyos na sa bawat patungan na ating mga kamay ay pagpalain ng ating pinakamamahal na Panginoon. At hindi tayo gagawang hulihan, kundi lagi tayong ilalagay doon sa unahan. Amen? Maging sa ating mga hanap buhay, sa ating mga sahod, sa ating mga sweldo, ang pangako ng Diyos itataas ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? At hindi lang yan, kung noong araw tayo naghirap, nangungutang tayo, ngayon hindi na tayo pagpahirapin ng ating dakilang Diyos kung tayo susunod lamang sa tamang palatuntunan ng ating dakilang Diyos. Amen? Ito ang mga pangako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya kung minsan tayo po ay naghirap o nahirapan tayo, tapos tayo kung minsan bunga ng ating kakulangan sa ating pagsunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Kaya ipiktado ang lahat pag tayo po ay nagkulang. Amen? Pag nagkulang tayo sa pagsunod sa kalooban ng Diyos, lahat ay ipiktado. Buong iglesia. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Maging sa ating trabaho, sa ating hanap buhay, sa ating mga pananim, pagpalain yan kung tayo po ay susunod lamang. Na tuparin po natin. Maging sa pagbibigay sa ating mga pananim, mga pagko, may bahagi ang Diyos riyan, pangako ng Diyos. Amen? Kung paano po tayo nagbibigay, may kasampung bahagi at handog sa ating mga pinansyal, ganun din sa ating mga pananim. Pag tayo pa'y mayroong pananim, may bahagi rin ang Diyos riyan. Amen? Example, halimbawa, mayroon kang 10 kaimito. 10 kaimito, pag-aari mo yun, halimbawa, bunga, 10 lang yung 2 riyan sa Diyos, yung 8 para sa iyo. Pag nagawa mo yan, ibig sabihin, naturingan kang pinagpalang Kristiyano. Amen? O halimbawa, 10 biik, no? Baboy. Halimbawa, nanganak yung baboy mo. 10 piraso. Ang 2 yan, pag-aari ng Diyos yan. Hindi sa'yo yan. Yung 8, yun ang para sa'yo. Amen? Pag binigay mo yan, naturingan kang isang pinagpalang Kristiyano. Amen? Iya doon na uwi, kanina, sinabi po natin na 2 bagay lamang inilatag ng Diyos sa ating harapan. Pagpapala at ang sumpa. Kung hindi tayo susunod, sumpa. Kung susunod tayo, pagpapala naman. Amen? Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya walang lugi, mga ko, kung tayo susunod, walang mawala sa atin. Subalit kung hindi tayo susunod, mga ko, katakot-takot na kalugihan ang ating aabutin. Kaya ang utos ng Biblia, ituro po natin ito para sa lahat. At ang pangako ng Diyos, sa atin siya habang buhay. Amen? Buksan huling talata. Una na ito, Matthew, Kapitulo 28, versikulo 20. Nga, insursuryo kadakwada nga aywanan da dagiti so amin abanag nga imbiling ko kada kayo ket adtoy addaak kada kayo nga agnanayon agingga iti panungpalan tinubong. Amen. Dito po namin masaklat ng Matthew Kapitulo 28, versikulo 20. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo.
At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. Amen. Kinakailan pala ituro po natin ito. Hindi maaaring hindi natin ito ituro. Amen. Sapagkat ito'y pinangako ng ating dakong Diyos, nasa sa atin siya palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Amen. Kaya napakaganda ito mga kabiko, kung tayo po ay makakasunod mismo ang ating mahal na Panginoon ang nangako sa atin, kung tayo susunod lamang, maging kasama natin ang Diyos, mula rito sa lupa hanggang sa langit at buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating Diyos ng Diyos. Aming mahal, nawa ito'y maging pagpapala para sa ating lahat. Itong salita ng Diyos na atin pong napag-aralan sa pumpong ito. Awitan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon.